At ngayon lumalabas ng loyalty niya ay nasa Amerika para i-recover ang almost $400 million na naka-frozen accounts nila at mga tayo assets. naman ay nauudyukan na makipaggera dahil sa claim natin sa South China Sea. Na alam naman natin na hindi yan mariresolba sa pamamagitan ng isang gera na kinakailangan makipagbanggaan ka kasi alam naman natin na yung dispute na yan ay ilalaban ng sa South China Sea ay ilalaban ng China. Isa bang Na ang lumalabas ngayon, ang gobyerno ni Marcos Jr. was only contented to redeem the name of their family, make Marcos Jr. president, but not to bring the country to prosperity, progress, and stability. At ngayon lumalabas ng loyalty niya ay nasa Amerika para i-recover ang almost $400 million na naka-frozen accounts nila at mga assets and properties. At marami pang mga nasa Europe. At pangalawa ay ang pagpapanatili sa poder ng kanyang pamilya upang hindi na makabalik ang iba pang mga gustong manungkulan bilang Pangulo ng bansa, perpetuation to power, loyalty to his family interest, and loyalty to their newfound master, yung Estados Unidos. Kaya hindi mo siya maririnig na nagtatanggol o naninindigan sa mahalagang isyu sa kabuhayan, karapatan, katarungan at kapayapaan ng buong bansa, kung hindi pagbubulid ng digmaan at kung ano-anong mga walang kwentang posisyon ang kanyang inihayag. Peter, your reaction to that, and then Attorney Valera sa pananaw ng taong bayan na ipinaabot sa atin. Salamat ka, Eric. Alam mo, itong pagpasok, yung pagre-resign ni Vice President Sara ay tama kayo, no? Ay isang maliwanag na indikasyon na itong mga protesta, itong mga paglalabas ng sama ng loob, ng reklamo ng sambayanan, ano, at ng mga iba't ibang nabubuong organisasyon para pukawin ang administrasyon ay parang sa pangkalahatan ay yung pag-resign ni VP Sara sa gabinete ay magkakaroon ng magkakaroon ng qualitative change, no? Itong sumusulong na pag-aalisan ng mga tao. No matter how we try to that is true. To talk about this, na nakakakilabot, nakaka-nervyos. Subalit bilang mga veterano, no, na bilang mga aktivista, no, na parati kong sinasabi, I was a KM at the age of 16, bilang mga veterano sa ganitong uri ng people's struggle, kitang-kita natin, sabi nga, the handwriting is on the wall, Hindi natin alam ko ano ang pagtingin ng presidente dito mismo. Alam mo ka, Eric, if you will allow me, no, kung natatandaan mo, yung huling pag-uusap natin dyan, at may mga pumitik sa akin dyan, nakapagbitiw ako ng salita, sinabi ko na kung ipapahintulot, ako, no, I would prefer na magkaroon ng malaya eleksyon sa 2028. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay patatapos ni BBM ang kanyang pamumuno ng malaya, maayos, makakatawid siya, magkakaroon ng election sa 2028. Yan ay kung maaaring maganap yan, kung marireverse niya itong situation, no? Kung maiko-correct niya, mababago niya itong mga nangyayari na kaguluhan. Paano niyo gagawin yan? Katulad nung nangyari nung mukhang malabo ka, Peter. Hindi siya nakikinig. Wala siyang pinapakinggan. Tama ka. Katulad nitong mga nagsusulong ng usapin ng gera, no? Gera. Nagsusulong sila ng gera. Napanood ba ninyo sa YouTube yung nangyari diyan sa tinatawag nilang West Philippine Sea, diyan sa China Sea, nang magkaroon na encounter itong mga sundalo na nakasakay sa civilian na
civilian boat at saka yung mga Chinese Coast Guard. Peter, excuse yung binabanggit mo ay pinapakita ngayon natin ang video na pinapakalat na rin mismo ng Armed Forces of the Philippines to gain public sympathy. Yan kung paano nagkaroon ng sakitan, gerian at naging sakripisyo ang pinalusob ng mga sundalo natin, Philippine Navy Forces, ito ng AFP. Armado sila, civilian vessel ang sinakyan, kaya nagkaroon ng konfrontasyon, pero hindi naman pala sila binigyan ng utos na lumaban, kundi ipadisarma ang sarili nila. So, sa binabanggit mo ka, Peter, hold your line, kukunan ko ng opinion si Atty. Valera, sinadya na ipahamak, saktan, upang magkaroon ng visual aid and impact ang narrative na binubuli tayo ng China. Samantalang tama, kinukundina natin yun. Pero bakit nagdala tayo ng armas na nakatago sa civilian vessel, pero mga tropang militar ang pinadala natin, hindi naman pala lalaban. At ngayon, nadisarmahan pa, nasaktan pa, naduguan pa tayo at naputulan ng daliri. And yet, saan ang EDCA? Saan ang Amerika? Saan ang Australia? Saan ang Japan? Saan na ang mga nagkukunwaring tapang-tapangang tutulong sa atin? At saan na ang Act of War Declaration ngayon ni Marcos? Atty. Valera, kawawang-kawawa ang mga sundalo dito, samantalang kinukundina din natin ang mga violenteng aksyon ng China, pero hindi ito dapat mangyari kung nag-uusap ng maayos at matinong diplomasya ang patakaran at hindi tapang-tapangan. Atty. Valera, please. Yeah, bago ko sagutin yun ka, Eric, babalikan ko yung komento ng ating mga nanonood. Anong nangyari, sa makatuwid, sa madaling salita, katulad nung nadidinig natin ka, Eric and Peter, nabudol nga tayo. Ayun. Nabudol tayo. Tayo ay sumang-ayon sa promesa na katulad nung nabanggit natin na hanggat maaari ay wala tayong mga kaaway, lahat kaibigan. Pero ngayon, ano yung nakikita natin? Yung paglubha ng tensyon dito sa South China Sea. So, yung ginagawa nilang pagpasok at magkaroon ng irritation na ganyan, ay false nationalism yan. Hindi ka pwedeng magtapang-tapangan kung ang ganyang klaseng usapin ay pwede naman dalhin sa matahimik at mapayapang pag-uusap. Tama. Kasi hindi natin sinusubukan, hindi natin pino-force yung sarili natin na magkaroon ng diplomatic talks, peace talks at negotiations tungkol sa usapin ng South China Sea. So para kasing lumalabas ngayon, habang ang mga malalakas at makapangyarihang bansa na involved dyan, ang China at United States, ay nag-uusap ng katahimikan, nag-uusap ng pagpapalakas ng economic ties, ay tayo naman ay nauudyukan na makipaggera dahil sa claim natin sa South China Sea. Na alam naman natin na hindi yan mariresolba sa pamamagitan ng isang gera. Alam po natin yan. Kaya tama si Pangulong Duterte na pasukin at i-exhaust ang diplomatic, Correct. ang peaceful mechanisms para i-resolba ang South China Sea. Katulad na ito nangyari nito. Dapat ba ay pwedeng iwasan yung nangyari niyan? Nagbitbit ka ng armas. So, that is considered an act of war kung may mangyari doon. Tama po. And at the same time, reasonably ba na kinakailangan makipagbanggaan ka? Kasi alam naman natin na yung dispute na yan ay ilalaban ng sa South China Sea, ay ilalaban ng China. Isa bang karuwagan sa ating pamahalaan na ito ay pag-usapan at lutasin sa pamamagitan ng goodwill gesture, sa limbawa, yung pangingisda ng ating mga para pangkabuhayan ng mga maliliit na mga isda sa Pilipinas? Isa bang masamang gesture yung magkaroon ng summit talks na kung saan ay paano natin i-exploit ang economic resources ng South China Sea, na kung saan ay pakikinabangan ng lahat, kahit na kung ano man yung persentahe ng hatian. Huwag na nating pag-usapan kung sino may-ari ng South China Sea, dahil alam naman natin na hindi yan mareresolba, pinag-aawayan na yan na siyam na dekada. At bakit tayo lang sa ASEAN region ang ganito yung tinatawag nating matibay na paninindigan? Sige, gera tayo ng gera. Pero alam naman natin na hindi naman makikipaggera
ang Amerika para sa atin under the Mutual Defense Treaty. Exactly. Mauwi tayong parang Ukraine na kung saan ay magkakaroon tayo ng tulong militar sa Pilipinas, pero sira yung bansa natin. At yan ang hindi natin mababalik. The moment we enter the cycle of violence, iikot lang yan. Correct. At magbibilang lang tayo ng body bags. Ayun. Peter, dinisarmahan ng Chinese Maritime Militia at ng China Coast Guard ang ating mga Philippine Navy forces na nagtangkang pumasok sa lugar na may disputed area at matagal ng pinagigirian. Nagbitbit pa tayo ng armas. Naval forces ito ng Armed Forces of the Philippines, civilian vessel ang ginamit. Anong klaseng kabubuhan ng commander ang nag-utos nito na ang utos with restraint? Hindi pwedeng gumamit ng armas, nagpa-armas tayo. Dinesarmahan tayo. Hindi naman pala natin inutos na lumaban ng patayan. So ngayon nakakahiya at nakakaawa. Naaawa tayo sa ating mga ginagamit na sangkalan at kapital sa propaganda na mga sailors, Navy forces, and armed forces dahil inosente sila dito. They are just following orders, although ang order ay kabubuhan. Magdala ng armas pero exercise restraint. Kiskisin pero magpabugbog. At magpadisarma. Peter, how stupid is that kind of command line na ibinababa sa ating mga tropa at mga sundalong ginagamit na propaganda material sa South China Sea dispute? Malungkot at nakakahiya. And to make matters worse, siguro napanood din ni attorney yung napanood ninyo, no? Nasa YouTube yan, ano? No less than the AFP Chief of Staff himself, si General Browner. Umarap pa siya sa press ko. Para sabihin sa China, isauli naman ninyo yung baril namin. Diyos mio. Kinumpis ka ninyo ha? Biro nyo, naputulan tuloy ng isang daliri yung aming sundalo. At dinalaw pa niya sa ospital at binigyan niya ng medalya, no? Ng katapangan, ano? Tama ka. Bakit kayo magdadala ng armas? Nagkukuhan kayo, nag-a-advocate kayo ng gera, nagkukuhan kayo, nagsusulong kayo ng digmaan, nagpunta kayo ron. Yung kalaban ninyo, hinarap kayo, ang dala-dala, mga itak, mga palakol, no? Hindi tayo lumaban. At pinagbubutas lang yung kanilang mga kwan. Pinagbubutas yung kanilang mga rubber boat. At nagpunta ka ron, nagsusulong ka ng digmaan, at pagkatapos, kinasahan ka at tinapatan ka lang naman. Yung baril ninyo, hindi naman natin nakita ang nanutok ng baril. Hindi ko alam, ha? Peter, with restraint daw ang order, eh. Pero pinadala ng baril. Ay, dinisarmahan at sinaktan. So, anong klaseng At utos ng mga commander yan? Oo. Hindi, at saka pinakumpis ka nila. Pinakumpis ka. At ngayon ay nagpapamukhang kawawa ang Armed Forces of the Philippines at sinasabi nila na parang tinutokso lang nila. Sinasabihan nila na yung puwersa ng China ay mga pirata, no? Pinarata yung kanilang baril. My goodness. Anong wala bang violation yan sa Articles of War dito sa AFP na ano ang parusa sa mga sundalo na naagawan ng baril? O yung mga commander na